Ako pala si PFC General Alinsugay 920620, Infantry Philippine Army, na-assign sa 3rd IB, ah, Philippine 7 ID, Philippine Army. So, 10 years and 5 months on service bilang sundalo. So, ikukwento ko muna bago tayo mapunta sa kwentong gera-gera, kwento ko muna yung buhay ko. Nung panahon ako ay sibilyan at nangarap na mapunta sa ganitong posisyon. So noon, nag-aaral ako ng college kasi ako yung number 1 scholar sa aming barangay. Sa tulong din ng aming kapitan. So pagpunta ko doon sa lungsod, hinanap ko yung kurso na PMA kay akala ko may kursong PMA. Pero ang nakita ko lang doon ay yung mga kursong may mga computer, yung mga BEd, BSED, yung BSIT. Kaya doon, akala ko doon sa kurso na yon maging sundalo ako, wala pala, kaya medyo na lumural ako. Kaya ang ginawa ko, para hindi magalit yung mama ko, nag-enroll ako. Ang nakita kong kurso ay yung may aircon. Kaya doon ako nag-enroll. So, para mas mabilis ang istorya, nag-aral ako. So, nag-boarding house ako doon sa malapit sa school. Ang pinang kurso ko ay BSIT, Bachelor of Science Information Technology, at malamig kasi may aircon. Tapos, yung teacher namin, isang dalaga, minsan hindi ko mapigilan, lalabas talaga yung pagka-lukulo ko minsan, sinubukan kong ligawan. Kaya lang, yung utak ko nakafocus talaga na maging army, kaya hindi natapos yung 1 year ko. Kaya naging undergrad ako. Umuwi ako sa bahay, pagdating doon, nagtanong yung mama ko na, bakit umuwi ka? Ang sabi ko. Tapos yung panahon, dala ko na yung higaan, yung banig, yung kaldero. Tapos nagtaka yung mama ko na, bakit ako umuwi? Ang sabi ko, tapos na ma. Graduate na ako. Tapos na yung kuwan. Pero hindi alam ng mama ko na nag-drop out na ako. Kaya yon, nalaman kalaunan, galit na galit yung mama ko. So, kasi yung pangarap ko na maging army, yun talaga nakafocus sa akin. Kaya umalis ako sa bahay namin, first time. Napunta ako kahit saan-saan. Nag-exam ako ng APTAB pa naman Pumasar ako. Tapos yung kuha ko noon, yung percent na kuha ko sa APTAB, pwede pala yung sana na i-apply para maging opisyal. Pero kasi nakafocus ako sa army lang at hindi officer. Kaya yun yung dala-dala ko hanggang napunta ako kahit saan upang magpatulong. Napunta ako sa Sultan Kudarat. Nagpapatulong ako sa aking uncle. Naging helper ako ng tinwheelers. Nagkakarga ng mga mais. Yung pamuwel, dinideliver kahit saan. Pero dala-dala ka pa rin yung aptab ko. So ganon, dahil hindi pa rin ako matulungan, napunta naman ako sa Midsayap, doon sa Nueva Persa. So doon, binanso ko ng inom ng mga lahat ng pinsan ko. Tapos yung matanda at yung bata, isa lang ang tawag sa akin, Gaw. Kung sa Tagalog ay insan. Doon wala silang ginawa sa akin kundi mansuhin ako ng inom. So hanggang sa na-expire yung aptab ko, so iniisip ko na walang napupuntahan yung buhay ko doon kasi na-expire yung aptab ko. Kaya bumalik ako sa aming bahay. At nung pag-uwi ko, parang lumural na ako kasi mag-25 years old na ako at hindi ko pa rin naabot yung pangarap kong maging army. Kaya nung minsan isang araw may pumunta dun sa amin na yung pamangkin niya gustong mag-army kaya sinamahan ko sa Davao sa Camp Panakan. So doon nag-exam kami ng APSAT. Kaya lang ang masama ang loob ng sinamahan ko kasi siya yung bumagsak, ako yung pumasar. Kaya ako yung nagpatuloy. At ako ay nag-training sa 10ID sa Mawag, Compostela Valley.
Doon kami nag-training pero kuta ako ng 7ID kasi doon lang kami kinater hanggang sa naging sundalo nung 2016. So hanggang ngayon, sa kaawa ng Diyos, buhay pa rin. So yan ang buhay ko. Nakailang years ka na Ah, anong sa serbisyo? ako ay 10 years at 5 months sir sa serbisyo. Maliban sa third IB, ano pa yung yun? Nung nung pag-graduate ko sir, kasi kuta kasi ako ng 84 sir, kasi doon ako nag-report sir. So, interpret IB ka talaga, original dati. Oo sir, tapos nag-report ako doon sir sa Kalinan, Malagos. Mm. Sinundo ako. Tapos 2016, 15 at 16. Biglang parang pinaakyat na yung itiport kaya ang pumalit yung third IB. Mm. Pero ang usap-usapan doon, ang maaring maiwan, 5 years up. Pero nagtataka ako bakit iniwan kami sir na yung kuta namin sir. 5 kami sir na iniwan na private sir. Kaya tinanggap na lang namin. Kasi kuta man kami sir, nakapasok kasi kami sir kasi kuta kami ng IP. Ang kuta ng IP sir, ito yung panahon ni yung presidente sir na sinundan ni Duterte sir, si Pinoy. Mm. Na minsan every 5 years every 5 years may kuta ng lumad sir, IP. Tapos kukuha sila ng katibayan, pupunta sila sa National Commission of Exchange, NCIP, NCIP. National Commission of Indigenous People, para pagpapatunay, makikita doon kung yung sanga-sanga ng kaninunuan mo, kung may dugo ko talaga na lumad, sa akin, kung hindi ako naging sundalo, hindi ko nalaman na may dugo akong sir. 1/4, bagubo. So, bagubo. Bagubo, sir. Kaya, parang Kaya, produkto ka ng IP. sir? O, parang produkto ka. Yes, sir. Kaya doon ako napasok sa IP, sir. So, kung walang IP, Hindi ako makapasok, sir, kasi nung pumunta ako sa Kampanakan, sir, nung tinawagan kami, tapos na pala ang training ng sir, ng regular. Kaya ang sabi ng ko, yung tumulong sa akin, huwag ka munang umuwi. Tapos ang nakakatawa nito, sir, yung pamasahe ko doon, sir, big yun ng pamangkin ko, sir, na inalagaan niya, binenta namin. Kaya big ng pamangkin, sir. Anak ng, yung, dalawa lang kasi kami, sir, magkapatid. Ako yung panganay, tapos yung babae, siya yung unang nagkasawa kasi ngayon, siya may isang anak, babae. Nag-alaga sila ng big, kasi walang pamasahe papunta doon, kasi nga, mag-a-apply, binenta namin. Kaya yun, hanggang ngayon, parang inaano pa rin ako ng ang pamangkin ko, dalaga na, high school na. Sabi niya, Tito, bayaran mo na yung big ko kasi may trabaho ka na. Yun, sir. Parang ganon yung Oo, sir, istorya. ang sabi kasi ng sir, pagdating namin doon, naku, wala na, tapos na yung PT ng regular, yung physical. Ang sabi ng tumulong sa akin, sir, na diyan ka muna, huwag ka munang umuwi kasi baka may puputok. Puputok yung IP. Yun na yun, sir, biglang puputok. Pero ang IP kasi, sir, nung panahon ni Digong, sir, ni PRRD, every year, sir, may kuta ng lumad. Every year na, hindi na yung every 5 years o yung pangmatagalan. Ano na yan, sir, parang every may training, sir, sa army, may isasalpak talaga na kuta ng lumad. Kasi ang purpose kasi noon, ang explanation, ang mga katutubo natin na madali kasing ma-recruit ng kabila kasi andun sa bundok, para mabigyan sila ng trabaho, sir, at pag naging sundalo, halimbawa sundalo na, kukunin nila yung pamilya dun, sir, ibababa, at dito sila titira na kasi may pera, yun na, magkamotor, magkabahay. So pupunta na lang sila doon sa bundok, sir, para kung may uma sila doon, yun na lang ang kuhan, hindi sila maglalagi doon hanggang sa ma-recruit na naman ng kuhan, sir, ng kalaban. Parang ganon yung Yes, sir. Yun yung noon, sir, yung panahon ni sir, PRD. Okay, dito tayo sa kuan, sa karanasan mo sa gera-gera. Umpisa natin sa hindi mo makalimutan. Ang hindi ko makalimutan, sir, na gera na yung year 2018, sir. Ako, important yung barrel ko noon, sir. Ako ay private.
So, hindi ko makalimutan kasi hanggang ngayon, iniisip ko pa rin paano kung ganun ang nangyari. Yung isang dangka na lang sa mukha ko, yung tubo ng kalaban na pinaputok nila, pero buti nag-spark lang, sir. Hindi sumabog. Tapos biglang namatayan din kami ng guide. So, hindi ko yung makakalimutan, sir. So paano? So, ganito yung story, sir. Simulan ko. Dahil sa sir, dahil sa may info kasi na may isang dump truck na NPA na nakasakay sa may maraming NPA na nakasakay sa isang dump truck dahil nga sila ay nagkakandak ng medical mission, yung nagtutuli, nag-i-inject, nagbibigay ng gamot, nagbubunot ng ngipin doon sa part ng Davao. Kaya ano kami, sir, nagkuha ng operation na ipursot at puntahan yung binigay ng civilian. Anong year yan? 2018, sir. So ito yung sir, Guerrilla Front 52. Tapos hindi ko na sir, malalaw yung commander nito, sir. Mm. So marami ito sila, sir, more on 100 ata. So ngayon, sa first day, naglalakad. Ano yun, sir, ang kasama pala namin ito, sir, yung isang plato ng Alpha, isang plato ng Charlie, tapos yung scout platoon, sir. So ngayon, binabaybay namin yung ruta papunta doon sa binigay na target. So kami yung sir, yan, Charlie ang leading. Tapos mainit yun, sir, tirik na tirik ang init. Pakyat yung daan, sir. Tapos doon sa high ground, sir, may patag doon, sir, eh. Kaya, tapos magtatanghali. Kaya yon, nung nahit namin yung medyo patag, pahinga kami, sir. Tapos nag-declare na kumain muna habang hinihintay namin yung sir, yung nasa dulo, yung ibang tropa. Kasi leading kayo nun. Oh. Kami ang leading, sir. Tapos, again, sige, isa-isahin mo, leading ang Alpha, Kami ang leading, sir, ang Charlie. Charlie. Tapos ang Alpha, tapos ang scout, ang panghuli. Tapos doon, sir, nagpasilong kasi sobrang sir, tirik ng init. Tapos mag-alas 12 na. Tapos yun, sir, kumain. Habang kumakain kami, sir, may biglang dumaan. Kasi may daanan, eh. May dumaan na sir, na binatilyo sa kanyang kalabaw. Kaya hinarang namin, tinanong, yung tanong na hindi niya alam ng yung para bang binibiyay na pero hindi alam ng sibilyan. Tinanong namin kung anong mayroon doon sa pinanggalingan niya. Tapos pinakain namin, sir. Pinakain din sabay. Tapos di may malimutan, ang huling sabi niya bago siya umalis, ang sabi niya sir, mag-ingat kayo. Yun lang yung sabi nila, sir. So, nung dumating na yung yung last squad, last platoon, yung scout. So, kami yung nauna kasi, kaya tapos na kami kumain. Di kumain na rin sila, kaya pahinga muna, naghintay. Di kumain din sila. So, yun, mga 1 or 2 ata yun, declare na mag-move. So, yung terrain yun, sir, yung patag na yun, may banayad pa yun, sir, na paliko, daan. Tapos, dito sa kaliwa niya, may parang sir, bangin, pero hindi masyadong bangin, lupa lang. Tapos dito sa kaliwa, sir, may yung terrain niya, yung paakyat, masukal. Pero yung sukal niya, sir, may patag sa taas. Pero yung sukal na to, sir, tinabas yung dito, sir, yung dito, tinabas. So bago kang makarating sa patag, malinis to dito, sir. Parang sinadya na lang tabasin. Kaya parang ginabayan kami ng Diyos, sir. Yung guide namin na Alamara, sir. Ano yun? Alamara. Yun yung tawag, tribo, sir, tribo. Yun yung tawag sa mga doon, sir. Yun, sir, mga kapgo. Tapos parang, ang tawag sa, yung, yan, sir, yung tribo, sir, na yung, parang hindi tinatablan. Parang ganyan, sir. Hindi ba yan yung mga bagani? Iba rin yan, sir. Iba't iba kasi ang tribo, sir. May bagani, may Alamara, may Pulahan, tapos yung may mga Ituman. Yung Alamara, sila yung mga grupo ng mga hindi tinatablan. Parang gano'n. Hindi sila ibig sabihin na sila yung grupo. Kasi yung lahat kasi ng grupo na yan, sir, hindi yan talaga tinatablan. Ano lang siya, sir, ang naiba lang ang pangalan. Nakadepende kasi sa sir, sa tribo. Okay. Tapos yun, sir, imbis na yung daan ang babaybayin, inakyat niya yung masukal, sir. Inakyat. Hanggang sa pakyat, dahan-dahan. Tapos, pag akyat doon sa taas, sir, yung nadaanan na yung
sinadya na linisin, may naupihan na kubo doon na may tao. Kaya doon pag pinastaward na may tao. Kaya ang kuman, mag-square miss. Kaya lang, nung mag-square miss na sir, biglang nagputukan na sir kasi may baril pala doon sir sa kubo na nakasandal. Kaya doon na sir, nagputukan, suklian ang bala, nag-square miss yung tropa. Kaya lang, biglang natumba na yung doon yung alamara kasi habang nakapokus sa 12 o'clock sir, binabagbagan, yung kaliwa pala sir, andun yung nakadapa yung ibang kalaban. Tapos ang alpha sir, pina-square miss dito sa kaliwa namin, tapos yung scout sir, dito sa kanan. Tapos bilang may pumutok din dito sir sa tuklak, nagkumana naman sir ang tropa na wag putukan yung kanan kasi andyan yung scout. Kaya hindi naman pinutukan sir. Pero nagsusuklian ang bala sir, pero hindi namin alam pala na yung pumuputok pala dito sa kanan naman sir, ang kalaban pala sir, andun pala yung yung scout sa baba. Hindi sila makapenetrate pa sa pakyat kasi nga binabagbagan din. Kaya doon sir, pinersa, naakyatin, pero bumabagbag pa rin sir. So doon na nangyari yung sinabi ko na tinubo kami, kasi nakadapa kami sir nung pagputok. Agad, naghanap kami ng cover, yung cover yung ipil-ipil lang sir, yung maliliit. Tapos may kasama ko nun sir na isa, hindi ko na banggitin, senior yon. Nung pag-drop namin sir, sumisipo na yung bala, parang, kasi, yung daan pala na yun sir, doon sa daan, parang nakaumang yung 60. Pero tapos bago umabot yung 60, andito yung landmine. Pinasabog nila sir sa daan din. Sumabog Sir. ng bulimpire. Sabay na sir, kasi pinasabog nila, kaya wala namang dumaan sa daan. Inakyat na namin yung pakanan. Tapos nung sir, yung tinubo kami na isang dangka na lang muna sa mukha ko, doon kami parang atras na sir, yung mabilisan. Eh, gumanyan lang sir ba? Gumanyan lang yung parang, yung ng tubo, yung niya. Splinter. Oo sir, parang splinter. Parang, pero hindi siya talaga sumabog sir. Kaya yung, sir, dito kami sir, nagpakaliwa kami, gapang, hanggang sa nakuha namin yung sir, yung high ground. Doon na namin sir, na recover yung alamara, yung kasama namin, tapos nalaman namin sa kabila, yung scout, may tama doon, dalawa. Yung, dito ata sa sir, sa kamay, tapos yung isa sa tuhod. Tapos sir, habang napuputukan, nagtawag kami ng sir, ng air support, dumating. Kaya yung binabagbagan. Tapos yung sa taas pala nun sir, andun yung may front sila doon, yung kalaban, may napakalawak na taniman ng Chinese cabbage sir. Tapos doon sa dulo, andun yung mga paksol. Komunal. Parang ganun sir. Tapos andun yun sir, kaya may patay man na tropa, tapos may tama. Kaya kumuntak agad ng sir ng Black Hawk para i-recover. Kaya nung nakuha na yung tinamaan at yung pinursot naman namin sir. Doon sir. Tapos doon na namin nakita sa unahan sir yung mga ginamit ng inpacer na yung sa medical mission, yung mga injection, mga blade. Kaya nalaman namin sir na sila pala talaga yung namin sir, yung pinupursot. Kasi yung target namin sir, hindi talaga doon sir, mas malayo pa yung pupuntahan namin na target. Andun pala sila doon nakatambay kasi naghihintay pala yung sir ng pagkain. Again, paano nangyari yung on the spot ba yung alamara? Yun sir, yung pagputukan sir, nakafocus sa doon sa tao sa nasa kubo sir, yung 12 o'clock niya sir. Pero hindi na malayan na may dito sir sa kaliwa niya sir. Yun yung bumagbag sa kanya sir. Tapos meron pa sa kanan sir, pero ang nakadali sa kanya, yung dito sa sir, sa kaliwa niya sir. On the spot siya? Oo sir. O nabuhay pa siya nung On the spot talaga sir. Tapos habang sir, umatras yung tropa, nakadrop, hinihila siya sir, kasi ganyan man yan sir, ganyan. Dito siya sa Kaya umatras yung sir kasi biglang nagkabali-bali na yung kahoy dito sa likod namin sir kasi man to sir, ito yung masukal. Killing zone na yun? Ito yung killing zone sir, yung malinis. Yung sa inyo? Oo sir, kami. Pero nakadrop lang muna kami. Kasi meron dito, pero ang daan sir nasa ilalim. Kung dito kami dumaan sa daan, andito rin yung 60. Tapos yung landmine.
Kaya yung na-hit namin yung high ground, sir, nagpulasa na yung kuan, yung kalaban. Sukal din sa unahan, sir. Hinabol namin. Putukan pa rin. Hanggang sa tumawag kami ng air support. Yung air support na yung bumibira doon sa kuan. May ano man kami, sir, may Kia. Tapos may tinamaan din na tropa kaya nagtawag na lang ng kuan ng Black Hawk para sir, kunin yung kuan, tropa. Kaya yun, sir. Doon kami natulog, sir, sa kuan doon kami nagpagabi. Doon kami humiga sa kuan, sir, sa Niskabids. Wala nang duyan-duyan doon sa lupa lang, sa Niskabids. Tapos wala around security, sir, kaya baka balikan kami. Mga anong oras nag-umpisa yung encounter? Nag-umpisa yung encounter, sir, mga sir, mga alas 3. Alas 3 mahigit, sir. Ng hapon? Oo, sir. Pero nakuha ka agad ng hapon yung Oo, sir. patay. Nakuha agad. Believe ka rin sa chopper, no? Aircraft. Oh, believe talaga, sir. Kasi may kasi, sir, may dala kami yung smoke grenade, sir. Para madali kami makita. Tapos nagtawag yung PL namin. Dito, kuha yung air support, sir. Na dito yung direksyon na puntahan, yan yung birahan niya dyan. Tapos nagtawag na may kami dito sa tropa, may Kia, may wounded. Pagsabi ng may dala ba kayong dyan, yung smoke grenade, anong kulay, ganyan, sir. Yung kulay na sa amin, sir? Parang, sir? Kulay pink ata yun, o green. Yun yung sir. Kaya nakuha agad, sir. Tapos may puno pa dun, sir. Hindi lapag yung Black Hawk, kaya mabilis ang pinutol, sir. Mabuti may lagari kami. Pinutol agad hanggang para makababa lang. Gaano kalaki yung puno? Malaki, sir. Parang ito, sir. Parang 20 ko lang, sir, ito. Ilan ang wounded ng tropa? 2 yun, sir. Hindi naman Hindi, sir. masyadong Hindi, sir. malala. Hindi masyadong napuruhan. Pero yung lang, sir, yung naalala namin, yung Alamara, sir. Pero dahil may paniniwala kasi tayo, sir, na sa lakad, ang iniwasan talaga natin na yung hindi tayo sir, yung mag-away sa asawa, yung maglakad na may sama ng loob. Nalaman namin, sir, na nag-away pala yun sa asawa, sir. Pero yun yung sa kuan, yung paniniwala lang natin bilang kung sa superstitious belief. Naniniwala ka doon? Oo, sir. Yung naglalakad ka na problemado? Oo, sir. Kasi hindi rin kami magkapaniwala, sir, kasi Alamara yun, sir. Pag Alamara kasi, sir, maraming history kasi, sir, na nilandmine, sumabit sa puno, nagsabi pa na wag muna ako mamatay kaya wala pang is-e. Yan yung mga sabi, sir. Tapos may nilandmine, yung sharp nila ng landmine napasok sa bulsa, may mga ganyan, sir. Sila yan, sir. Yun yung tinubo, matanda yung tinubo, tinamaan, bumangon lang, bumaril agad, bumaril na naman. Yun sila, sir. Yan yung mga grupo nila, sir. Pero yung mga ganyan, sir, maraming dahilan kung bakit ka mapupuruhan. Una, yung bawal, ginawa mo. Pangalawa, yung may kasalanan kang ginawa. Tapos yung may nag-aaway kayo ng asawa mo, parang naglalakad ka na, ang iniisip mo kasi, yung pamilya mo, nagaganyan. Ikaw, anong dala-dala mo? Ang Diyos lang, sir, ang dala ko. Ha? Ang Panginoon lang, sir, ang dala ko. Doon ako nagtitiwala, sir. Pero yung gano'n na mga encounter na may wounded, ano yung pakiramdam isang sundalo? Kasamahan mo? Lumural, sir. Lumural. Tapos masakit, sir, kasi kasamahan mo, sir. Kasi ang iniisip mo agad, sir, paano kung sa akin nangyari? Paano kung ako? Yun lagi yung naisip ko agad, sir. Kagaya nung nangyari sa akin, sir, yung sharp na tubo na nasa mukha ko, paano kung pumutok? Ano ang mangyayari sa akin? Kasi isang dangka lang yun, sir, mula sa mukha ko. So hindi nakaputok yung Hindi, sir. Baka yan, sir. Baka sira siguro yung bala ng kalaban. dads o malakas ang... Noon, sir. Way back. May dala ako, sir. Pero naniniwala kasi ako, sir, na kung may ganyan ka kasi, sir, balanse kasi yan, sir. Hindi ka mapapahamak, pero yung pamilya mo, sir, hanggang kain lang, walang asenso.
Yun yung naisip ko, sir, kasi hinubad ko lahat, sir. Yun din yung naisip ko, sir. Ganun ba? Oo, sir, kaya may dala nung unang way back, sir, yung private ako, marami akong dala, sir. So may kapalit pala yon. Mayroon, sir. Na kahit mo, sir, nagpapakabait, grabing pagpapakabait, yung bawal, walang ginawa, hindi ginawa. Ang pinagbawal sa lahat ng ganyan, sir, babae kasi. Kagaya sa akin, sir, hindi ko man ipagmamayabang. Ever since, sir, hindi talaga ako ng babae, hindi ako nang gumalaw ng babae. Dito nga sa area ngayon, sir, sa Todaybi, dun sa area namin, sa CP, wala nga akong kilala dun, sir, eh. Nasa loob lang ako, sir. Hindi ako masyadong lumalabas. Kasi nga ko, sir, may prinsipyo paninindigan, eh. Na ang pinaka-safety na lugar, sir, nasa loob ng kampo. Hindi yung palabas-labas na wala ka namang ginawang dahilan. Hindi maghanap lang ng kung anong mga kahilayan din, sir. Alam naman natin na may asawa tayo. Yun lang sa akin, sir. So pamilyado ka na ngayon. Yes, sir. May dalawa akong anak, sir. Tiin mo muna siguro yung anak mo. Binabati ko yung asawa ko na mas matapang pa kay Sara. Hello. Ito ay ma-i-air. Hindi ko alam kung anong schedule o anong buwan o anong taon. Pero ito lang yung masasabi ko na kahit anong mangyari, mahal kita, mahal ko kayo. At alisin mo na yung nasa isip mo palagi na ng bababae ako kasi wala namang katotohanan. Naway maunawaan mo yung trabaho ko. Kasi hindi lahat ng ginagawa ko dito ay sinasabi ko sa inyo. Yun lang. Stay healthy. Ako ay masaya at ikaw yung naging asawa ko. Dahil pinapa-shopping nga kita, ayaw mo. Nagsashopping ka lang para sa mga anak natin. Yun lang. I love you. Lynn, ikwento mo nga kung saan tayo ngayon. Ngayong lugar, saang lugar to? Ang Third IB. Ngayon, tayo ay nandito sa Barangay Tumugbong, St. George, Western Samar, kung saan abunda sa tubig, kahit walang ulan, abunda pa rin. Pero parang malapit na atang maubos. So, sa gilid nito, kung makapasyal kayo rito, sa gilid nito ay may mga resort. Maaari kayong maligo. Palamig. Ano ngayong panahon ngayon, grabe init. Kagaya sa akin, kaya hindi ako masyadong nagpapainit kasi ang gamit kong sabon ay Kudzik. Para akong nililitson, hindi ko ano yung nararamdaman ko ngayon, grabing init. Yun lang. So kasi ikwento mo nga yung kuan. Bago kayo dito, saan kayo? At anong year kayo nalipat dito? Nalipat kami to, sir. Kasi ang Third ano mo sa pag-abot mo sa Third IB, saan ang Third IB galing at saan nalipat dito? Kailan? Yung sir, yung 16. Ang Third IB, sir, ito yung kapalitan noon, way back, dun sa Davao, sir, kapalitan ng 84th. Kasi na umakyat yung 84th IB, pumalit yung Third IB sa, 84th IB umakyat sa Luzon, pumalit yung Third IB dun sa Malagos, Barangay Malagos, Kalinan, Baguio District, Davao City. So yun, mga 2016, doon na sila. So, Pinasap. doon naranasan nila ang magandang buhay bilang sundalo kasi alam mo naman, Davao, maraming stakeholder. Alam naman natin, hindi natin may pagkakaila, hindi natin may tatago yan na alam naman talaga natin kung ano yung ugali ng isang Duterte. Doon, every month, may bigas kami, may sardinas, tapos pag Christmas, may gift check. Kasi kaya nga minsan, ang isang sundalong taga-Luzon ayaw nang bumalik sa Luzon. Kasi yun yung dahilan. Kaya lang, bilang sundalo, kasi sundalo tayo, pag-aari natin yung Pilipinas, ma-assign talaga tayo kahit saan. Kaya nung 2020,
2021. January, yung last namin na kung hindi ko maano, ba 2021 January, December ata yan. January. Yung last operation namin na napasurrender namin yung si Commander Igor. Yung nag-ooperate kasi kami kasi ipursot namin siya, biglang all unit, standby at magsusurrender si Commander Igor. Napakasaya namin nun. Lahat walang gumagalaw. At biglang dumapo na lang yung Black Hawk doon sa high ground. Siya na pala yun. Tapos sumurrender. So pagkatapos nun, 1 week ata pagkatapos nun, or 2 weeks, bigla kami naging pakay. Lumipat kami sa Samar. February 2022. 2022, 23, 24, 25. Tama. February 2022. So, nung pagdating namin dito, doon kami sa northern na assign, sir. Okay, okay.